Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Saka ang isa pa, ito, sabi rin ito nila ni Ronald Llamas. Ano daw, ang isa pa daw na hindi naman interesado kay Loren, mukhang ayaw naman kay Loren. Mas okay pa daw sila, baka mas okay pa, iba na lang na senador ang palipatin. Halimbawa, si Bongo. Mas okay pa daw sila kaysa kay Loren. Bakit? Sila Soto sa Lacson. Araw ng special session nung June 17, di ba dumating siya nung hapon? Tapos lumapit siya kay Ping. Kinakausap naman siya ni Ping pero civil lang. Tapos katabi ni Ping Lacson si Soto, hindi siya rin pinapansin ni Soto. Ha? Hindi, nakita ko si Ping noon, lumalayo yung silya Di ba? Parang wag mo na akong kausapin, parang gano'n, di ba? Oo. Saka kahit yung kahit si Loren pag ini-interview ng media, hindi na rin siya, hirap na rin siyang magpaliwanag ng side niya makikita mo sa kanyang yung niya parang saka yung chismis, ang kanyang kondisyon sa pagtalon dapat tanggalin si Garin as Energy Secretary at saka si Recto Secretary. Ano kaaway ng kanyang anak? Siyempre, hindi naman papayag yung Malacanang. Kaya wala nang gusto tumanggap sa kanya. Tsaka may gana pa siyang magbigay ng ganyang mga demands. Medyo matigas ang loob nila Lacson at Soto kasi talagang grabe yung nila, pakiramdam nila na trinaydor sila ni Loren. Bakit? Kasi nung kasama pa nila si Loren, nung Senate President si Soto, at Senate President pro tempore si Lacson, magkakasama sila nila Loren sa majority. Lahat daw ng sikreto alam ni Loren. Kumbaga napaka-open ni Soto sa kanila Lacson. Parang feeling nila talagang sila yung core group ng grupo nila. Kaya yung tiwala ni Soto sa kanila Lacson kay Loren ganun at ganun na lang. Hindi daw talaga nila inaasahan. Nalilipat si Loren kay Cayetano. Iiwan si Soto. At saka, pa daw? Tinatanong daw naman nila. Kasi sa kanila, mayroon silang parang internal na agreement na kung lilipat ka, magsabi ka lang, mauunawaan na yan. Ganun daw yung Ganun yung unawa ng nila. Kaya lang, ang ginawa daw talaga ni Loren, hindi nagpaalam. Kaya nabastusan talaga sila. Sobrang bastos daw. Sobrang traidor ang ginawa ni Loren. Hindi daw sana sasama ang loob ni Soto at sa kanila Lacson kung nagpaalam man lang, nagsabi man lang. Kaya lang hanggang daw sa last minute, hindi naman nagsabi. Tapos bigla, nandun na lang sa kabila. Yun, masama ang loob ni Soto at ni Lacson. Kaya kahit nitong mga kinakausap daw si Loren para lumipat na kay Gatchalian, hindi daw interesado si Soto at saka si Lacson. Hindi, para sa kanila mas maganda pa halimbawa si Bongo ang palipatin, ganun. Kaysa kay Loren, sinusuka talaga nila si Loren. Sabagay nakikita natin yan doon sa floor, doon sa floor. Si Loren nagchichika-chika, lumalapit kay Soto, hindi iniintindi sa kanila Lacson. Umiiwas din si Lacson. Pagpalapit na si Loren, umaalis na, tumatalikod na. Hindi. Naman talaga mga kabunyog, mga kababayan. Ngayon nga, natatawa ko, may kumakalat. Ang bago daw ngayon ng pangalan ng mga prutas, at mga gulay, ang mangga daw ay ang tawag dyan. Tapos, yung balimbing, Loren na ang tawag dyan ngayon. Tapos, yung ampalaya, piya daw ang tawag dyan. Nakita nyo ba yon? Pinangalanan na ngayon ng bago yung mga yung mga prutas at mangga
Yung mangga, Aimee ang tawag na ngayon. Yung balimbing, Loren. Tapos yung ampalaya, Pia. May picture pa yun, ha? May picture pa. Yung katawan, yung prutas, tapos yung mukha. Pero yun na nga. Kaya si Loren siguro naramdaman niya rin na hindi na siya welcome. Hindi na siya welcome dun sa grupo nila Gatchalian, Soto at Lacson. Kaya ano talaga, nanatili na lang siya kay Cayetano. Pero alam niyang sinusukas siya ng taong bayan. Yung kanyang napakatagal ng karir sa politika, yung matagal niya ng karera sa politika, wala, nasira lang sa isang iglap, nasira dahil sumama siya dito kay Cayetano. Kaya ano 'yan? So sa pagbibilang ngayon ng mga senador, hindi na daw yan pinagkakainteresan nila Gatchalian, nila Soto at Lacson, si Loren. Hindi talaga sila Soto at Lacson, masama talaga daw ang mas okay pa daw sa kanila kung ang lilipat ay kahit na si Bongo, wag lang daw si Loren Legarda. Imagine niyo yan. Mas okay na sila na si Bongo ang lumipat kaysa kay Loren. Grabe. Talagang masama talaga ang loob nila Soto at Lacson dito kay Loren Legarda. Sabagay, traitor din naman talaga, At saka, ang matindi dyan kay Loren, ang original palang usapan nila Cayetano, siya ang gagawing Senate President. Yun daw yung original na usapan, Siya ang gagawing Senate President. Kaya pala, nung dineclare ng vacant yung mga positions nung May 11, naghihintay siyang may mag-nominate sa kanya. O kasi ninominate na si Cayetano. So, naghihintay siyang may mag-nominate sa kanya. Wala namang nag-nominate sa kanya. Kasi ang akala niya, ang usapan, siya ang inonominate. Ay si Cayetano ang ninominate. Tapos walang nag-nominate. Tapos, bago siya bumoto para kay Cayetano, binilang niya muna kung 30 na talaga. Matindi, siguro. Napansin niyo ba yan? Napansin niyo ba yan noong May 11? Dineclare na vacant. Nag-motion sila na vacant ang lahat ng positions. Tapos ninominate na si Soto, ay si Cayetano. Pero bago bumuto si Loren, tumayo muna siya, tumitingin siya sa paligid. Binibilang niya kung 30 na. Hindi siya bubuto kay Cayetano kung hindi pa 13. Nung nakita niyang 30 na sila, bumuto na siya. Yun. Kaya matindi, Talagang oportunista din talaga si Loren Legarda. Yan mga kabunyog, mga kababayan, yan yung pala diyan nangyari sa Senado. Mga yan yung kwentuhan namin kagabi ni Ronald Llamas. Yan pala yung mga nangyari diyan. Ito? Kaya pagdating kay Loren ay kay Soto sa kay Lacson, ayaw nila kay Loren. Iba na lang. Bahala na. Doon na lang yan kay Cayetano. Ganun masama ang loob ni Soto at ni Lacson kay Loren Legarda. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.